nakaraan, nagkasagutan sina Amaru at si Joshua na nagpapanggap sa pangalang Ash Van Frederick tungkol sa kung anong sandata ang mas malakas gamitin, ang rapier ba, ang espada ba o ang sibat. At hindi maganda ang kinahantungan ng kanilang sagutan at nauwi ito sa isang paghahamon ni Amaru ng labanan laban kay Joshua. At sumang-ayon naman ang kanilang guro tungkol dito at gaganapin ang kanilang sparring sa susunod na araw sa kanilang practical sparring class. Ang pagpapatuloy, pagkatapos ng kanilang klase ay nakabalik na sila sa kanilang kwarto. Makikita sina Agaris, Icarus at Joshua na nag-uusap tungkol sa nangyari sa kanilang klase. At tila bang pinagsasabihan ni Agaris si Joshua tungkol sa kanyang sinabi kay Amaru. Tinanong ni Agaris si Joshua kung siya ba ay nababaliw na dahil hindi niya magawang isipin na tatawagin ni Joshua na isang basura ang rapier sa harap mismo ng The Sten family. Tinanong naman ni Joshua kung ano naman daw ang problema doon sa ginawa niya. Sumagot naman si Agaris. Hindi siya daw makapaniwala na itinatanong pa ni Joshua sa kanya kung ano ang problema sa ginawa nito. At sinabi niya na si Amaru daw ay isang tao na hindi hahayaang palagpasin ang ganoong pagpapahiya sa kanya at sisiguraduhin niya daw na sasaktan niya si Joshua. Sumang-ayon naman si Icarus sa lahat ng mga sinabi ni Agaris. Tumugon naman si Joshua at sinabi niya na akala niya si Agaris ay namumuhay na walang may iniisip tungkol sa anumang bagay ngunit sa palagay daw niya si Agaris ay tulad rin ng iba. Nagsalita naman si Agaris. Sinabi niya kay Ash na hindi niya daw alam kung gaano kagaling si Ash. Ngunit si Amaru daw ay isa sa pinakatalentadong estudyante sa academy dahil dumadaloy sa kanyang mga ugat ang dugo ng The Sten family. Dagdag pa ni Agaris, si Amaru daw ay nasa antas na kung saan kaya na niyang maramdaman ang sarili nitong mana. Nakangiti namang tumugon si Ash sa kanya. Sa palagay daw nito ay kilalang kilala ni Agaris si Amaru Bronstein. Sumagot naman si Agaris. Sinabi niya na oo, kilala niya daw si Amaru dahil siya at si Amaru ay matagal nang magkaibigan. At nagsimula si Agaris na magkwento. Sa Land of Death na matatagpuan sa hilagang dulo ng Avalon, mayroong dalawang pamilya na humaharang sa mga demonic beast na walang katapusang sumasalakay sa lupain. Ang ama ni Amaru, na itinuturing commander ng Hilaga at ang kasalukuyang head ng Sten family at ang ama ni Agaris, ang Douglas family head, na laging nandyan sa kanyang tabi na nagpoprotekta at tumutulong sa kanya. Ang malalim na pagkakaibigan ay nabuo sa hindi mabilang na buhay at kamatayan na sitwasyon na kanilang naranasan na kilala kahit sa mga maharlikang pamilya. At ganyan daw sila nagkakilala ni Amaru. Ngunit siya, bilang isang anak ng isang kerida, mahirap daw para sa kanya na makipagkaibigan kay Amaru. Gayunpaman, mayroon daw silang isang bagay na magkapareho dahil pareho silang malayo sa pagmamana ng posisyon ng tagapagmana, kung kaya naging magkaibigan silang dalawa na umaasa sa isa't isa nung sila ay mga bata pa. At bigla siyang sumigaw. Sinabi niya na yun daw ang dahilan kung bakit kilala niya si Amaru higit pa sa sinuman. At iminungkahi niya kay Ash na huwag na daw maging matigas ang ulo nito at humingi na lang ng kapatawaran kay Amaru dahil ayaw niyang makita ang bago niyang kaibigan na si Ash na masaktan. Tumugon naman si Joshua. Sinabi niya na nakakatawa daw ito. At sinabi niya kay Agaris na gusto ba daw nitong humingi ng kapatawaran si Joshua kay Amaru dahil lang sa pagiging isang mahina. Sinabi niya rin kay Agaris na at least daw ay magiging ligtas siya na mamumuhay ng ganyan dahil ang gagawin niya lang ay tumawa na parang isang tanga at yumuko sa lahat ng nasa paligid nito. Bigla namang sumigaw si Icarus. Sinabi niya na sinasabi lang daw ito ni Agaris dahil nag-aalala lang daw ito sa kanya. Tumugon naman si Joshua sa kanya at tinanong niya si Icarus na sino ang nag-aalala para kay sino. Sinabi rin ni Joshua na ang mga excuses ay walang ibang ginagawa kundi ang pagmamaliit sa sarili nilang kakayahan. At kung gusto daw nilang baguhin ang kanilang kapalaran mula nang ipinanganak sila ay kailangan nilang magsumikap ng husto upang magawa ito. At isa pa daw sabi ni Ash, kailangan din daw nilang kumapit ng mahigpit sa kanilang sariling paniniwala. Napatahimik naman si Icarus nang marinig niya ang mga sinabi ni Joshua sa kanila. Bigla namang tumayo si Joshua at habang siya ay papaalis na, siya ay nagsalita. Sinabi niya na kung ayaw nilang mamuhay sa ilalim ng anino ng ibang tao sa natitirang bahagi ng kanilang buhay ay sundin nila ang mga sinabi nito sa kanila. At lumabas na ng kwarto si Joshua na nagpapanggap lang sa pangalang Ash Van Frederick. Napatulala naman silang dalawa at lalo na si Agaris dahil siya ay napanganga sa mga sinabi ni Joshua.
Lumipat ang eksena na kung saan makikita na mayroong tatlong pintuan at sa loob ng isa sa mga pinto ay makikita si Zero na may kinakausap na isang tao. Tinanong niya sa tao kung tama ba ang kanyang narinig na gusto nitong malaman ang kahit na anong impormasyon tungkol sa taong nagngangalang Ashven Frederick. At makikita na ang taong kausap ni Zero ay si Mocker. At siya ay tumugon kay Zero. Sinabi niya na tama ang narinig ni Zero. Kailangan niya daw ang kahit na anong impormasyon tungkol sa batang yon. Dahil ang tanging alam lang daw nila sa batang yon na si Ashven Frederick ay nag-enroll daw ito sa Avalon Academy ngayong taon. Tumugon naman si Zero kay Mocker at sinabi nito na mayroon daw siyang isang magaspang na ideya ngunit hindi pa nakatapos ng pagsasalita si Zero ay biglang tumayo at hinampas ni Mocker ang lamesa at sumigaw ito. Tinanong niya na si Zero kung talaga bang may alam ito tungkol sa batang iyon at magbabayad siya ng kahit gaano kalaking halaga na gusto ni Zero basta sabihin lang sa kanya ang lahat ng nalalaman nito tungkol sa batang tinutukoy niya. Sumagot naman si Zero kay Mocker at sinabi niya na oo naman daw, may alam siya tungkol sa batang iyon ngunit medyo may kamahalan daw ang presyo tungkol sa impormasyon na ibibigay niya kay Mocker. Tumugon naman si Mocker at sinabi niya na kung pera ang, hindi na nakapagtapos ng pagsasalita si Mocker dahil biglang nagsalita si Zero at sinabi na espesyal. Napatanong naman si Mocker kung ano ang ibig sabihin ni Zero na espesyal. Sumagot naman si Zero at sinabi na napakamahal ng bayad lalo na kung sa isang tao na binibigyan ng espesyal na pagtrato ng kanilang organisasyon. Nagulat naman si Mocker sa kanyang narinig at napaisip. Sinabi niya sa kanyang pag-iisip na hindi niya ito inaasahan pero kung ang taong ito ay binibigyan ng special treatment ng The Moon Door, ibig sabihin lang daw ay merong mas malaking impormasyon tungkol sa batang yun na si Ashven Frederick. At siya ay nagsalita. Sinabi niya kay Zero na mangyari daw na sabihin niya ito sa kanya kung anuman ang impormasyong nalalaman nito tungkol kay Ashven Frederick at magbabayad siya ng kahit magkano para lang sa impormasyon na ito. Tumugon naman si Zero at sinabi na kung gayon daw ay mangyaring magbayad si Mocker ng 1,000,000 ginto. Nagulat naman si Mocker at hindi makapaniwala sa kanyang narinig na 1,000,000 ginto daw ang gustong kabayaran ng The Moon Door para lang sa impormasyon tungkol kay Ashven Frederick. At siya ay nanggagalaiti sa galit at napaisip. Napatanong siya sa kanyang pag-iisip kung sino ba talaga ang taong ito. Ang tinutukoy niya ay si Ashven Frederick. At sinabi niya rin na ang 1,000,000 ginto daw ay higit pa sa kinikitang tax ng halos lahat ng lungsod sa isang taon. At biglang tumayo si Zero at pumunta sa pintuan at pinagbuksan niya si Mocker at nagsalita. Sinabi niya kay Mocker na base daw sa ekspresyon nito ay mukhang kailangan pa daw ng maraming oras ni Mocker para makapag-isip at mangyaring bisitahin na lang daw silang muli pagkatapos nitong makapagdesisyon. At napatulala na lang si Mocker at hindi na nakapagsalita. At habang nakangiti si Zero siya ay nagsalita sa kanyang pag-iisip. Binanggit niya ang pangalan ni Joshua sa kanyang pag-iisip at sinabi na ito daw ay isang investment. Bagamat, ang isang tulad daw ni Veron ay maaari pa ring makakahanap ng iba pang mga organisasyon upang makakuha ng impormasyon tungkol kay Joshua ngunit dahil ang Moon Door ay nagdemand ng 1,000,000 na gintong commission fee, maniniwala daw sila na si Joshua ay isang napakadelikadong tao kaysa sa kanilang inaasahan. At kung gayon daw ang kaso, sigurado siyang si Veron daw ay susuko na lang sa kanyang maliit na paghihiganti sa kadahilanang natatakot ito sa mga kahihinatnan na maaaring sumunod dito. At makikita si Mocker na lumabas na sa silid at nagpatuloy lang lumakad paalis. At habang tinitingnan ni Zero si Mocker siya ay nagsalita sa kanyang pag-iisip. Sinabi niya na ang kilala niya daw na Young Lord na si Veron ay isang mahinang tao laban sa malalakas at malakas lang daw laban sa mga mahihina at wala ng iba pa. Kung kaya daw ay huwag nang mag-alala sa kahit na anumang bagay si Joshua at hanapin na ang red coin para sa kanilang organisasyon na The Moon Door para matapos na ang mahabang digmaan na ito. At habang hindi pa daw nangyayari yun ay hindi daw titigil si Zero na mag-invest para kay Young Lord Joshua. Lumipat ang eksena na kung saan makikitang nakapikit si Joshua at hawak-hawak ang isang steel pole na parang may kuryenteng dumadaloy dito. At makikita na tila bang nagfo-focus ito at may gagawin na kung ano. At siya ay nagsalita. Sinabi niya na taliwas daw sa mahigpit na alituntunin ng academy, hindi daw nila pinipigilan ang mga mag-aaral na pumunta kahit saan pagkatapos ng klase. At salamat daw doon, maaari daw siyang tumuon sa pagbawi ng kanyang kapangyarihan na nawala sa kanya sa isang mansyon na inihanda para sa kanya ni Duke Agnes.
At makikitang may lumalabas na kuryenteng enerhiya mula sa kanyang paa at umaangat ang mga maliliit na mga bato at habang tuloy sa paglabas ng enerhiya si Joshua siya ay nagsalita sa kanyang pag-iisip. Sinabi niya na ang divine energy at ang demonic energy daw sa loob ng kanyang katawan ay parang tubig at langis, na patuloy na nagkakagulo. At imposible daw na maghalo sila. At kailangan niya daw na stabilize ang mga kapangyarihan na ito gamit ang kapangyarihan ni Bronto. At habang sinusubukan ni Joshua na kontrolin ang kanyang mga kapangyarihan ay may biglang bumagsak at sumabog na parang isang kidlat mula sa kalangitan sa harapan niya at nawasak ang lupang nataman nito at siya rin ay nataman at tumilapon at bumangga ang katawan nito sa pader at nawalan siya ng malay. Maya't maya pa siya ay nagising at mukhang nasaktan sa nangyari sa kanya at nanginginig itong tumayo at nagsalita. Sinabi niya na parang nawalan daw siya ng malay. At masakit daw ang natamo nito. Sinabi niya rin na ito daw ay isang hindi pa kumpletong kapangyarihan ngunit walang bagay daw ang hindi niya kayang makontrol. At kung nakontrol niya daw ito ng kaunti pa gamit ang divine and demonic energy gamit si Bronto ay magagawa niya daw maabot ang third stage ng The Magic Spear Art ng mas maaga. At siya ay napabugtong hininga. At kung nangyari daw yon ay malapit na daw niyang magamit yon. May tinutukoy dito si Joshua na kung ano na hindi pa niya nababanggit sa kwento. At nung susubukan niya pa sanang ulitin ang ginawa niya kanina ay bigla siyang nagulat nung makita niyang nawala na ang kanyang steel pole na si Lugia sa kanyang kanang kamay. At hinanap niya ito sa buong paligid at sa bawat sulok ng lugar ngunit hindi niya ito nakita. At siya ay biglang napatigil at nagulat nang may narinig siyang nagsalita at tinawag siya nitong tanga. At may biglang lumitaw na kulay itim na mahika sa harapan niya. At habang gulat niyang tinitingnan nito siya ay nagsalita. Tinanong niya sa kanyang pag-iisip na ang sa harapan daw ba niya ay isang subspace magic. At may biglang lumitaw na isang anyong taong bagay sa harapan niya at nagsalita. Sinabi nito kay Joshua na wala daw katapusan ang katangahan nito. At tinanong niya ito kung paano niyang nagawang matulog sa loob ng 3 araw sa lugar na kahit anong oras ay pwede siyang atakihin ng mga kaaway. Nagulat naman si Joshua nang makita niya ang bagay na nag-anyong tao at tinanong niya ito kung sino ito. Tumugon naman ang bagay na nag-anyong tao kay Joshua. Tinanong niya si Joshua kung sino daw ba siya sa tingin ni Joshua. At nakangiti nitong ipinakilala ang kanyang sarili. Siya daw ang nag-iisang pinakadakila sa buong mundo. Walang iba kundi si Lugia. At sinabihan niya si Joshua na magpasalamat ito at sambahin siya. Dahil siya daw ang nagpoprotekta kay Joshua sa tabi nito sa loob ng 3 araw. Nagulat naman si Joshua nang marinig niya ito at siya ay nagsalita sa kanyang pag-iisip. Hindi daw siya makapaniwala na 3 araw na siyang nawala ng malay at tiyak siya na nagkaroon na daw ng malaking kaguluhan sa academy. At sa anumang kaso, nung naabot niya daw ang third stage ng The Magic Spear Art sa kanyang nakaraang buhay ay nakita niya rin daw ang possessed intelligence ni Lugia sa subspace. At nalaman niya na lang daw na maaari niyang baguhin ito sa isang metal stick pagkatapos ng kanyang regression. At hindi niya daw akalain na may ganitong kakayahan na lilito kahit na pagkatapos ng kanyang pagbabalik. Ngunit hindi niya magawang isipin na lumitaw din ito sa harapan niya sa anyo ng isang bata tulad niya. At siya ay napatanong kung hindi lang daw ba siya ang nag-iisang nakabalik sa nakaraan. Makikita naman si Lugia na nagtatakang nakatingin kay Joshua at bigla itong nagsalita sabay turo kay Joshua. Tinanong niya si Joshua kung ang iniisip ba nito para sa kanya ay isang bata. Nagulat naman si Joshua at nagsalita. Sinabi niya na nababasa din daw ni Lugia ang kanyang pag-iisip. Tumalo naman si Lugia at makikitang nakalutang ito sa eri at mayabang itong tumugon kay Joshua. Sinabi niya na syempre naman daw at tinanong niya si Joshua na sa tingin daw ba nito ay hindi niya magagawa ang isang bagay tulad ng pagbabasa ng isip sa kanyang first awakening state. At bukod pa daw doon ay hindi ba raw may mas importante pa kaysa doon. At biglang nagtanong si Joshua na kung ano itong sinasabi niya na higit na importante. Nagsalita naman si Lugia at sinabi niya kay Joshua na kilalanin muna nito ang kanyang sarili bago kilalanin ang mga kalaban nito. At hindi naman daw siguro magagawang isipin ni Joshua na perpekto na ang estado ng kanyang katawan. Makikita naman na nagtataka si Joshua sa kanyang mga sinasabi. Tinanong naman ulit ni Lugia si Joshua kung gusto ba niyang bigyan siya ng kaunting impormasyon. Napatanong naman si Joshua na anong impormasyon.
Sinabi ni Lugia sa kanya na kung iniisip nito na ang nakuha niyang Primordial Stone ay isang elemental na kapangyarihan lamang ang tinataglay nito, maaari niya daw sabihin na iyon ay isang kahangalan. Sinabi niya rin na hindi niya alam kung gaano karaming pag-aaral ang ginawa ng mga tao tungkol sa Primordial Stone gamit ang kanilang mababang antas ng katalinuhan, ngunit ang tunay daw na kapangyarihan nito ay matatagpuan sa ibang lugar. Nagtataka naman si Joshua kung saang lugar ito. Tumugon naman si Lugia at sinabi na isipin daw ito ni Joshua. At kahit daw ang bawat Primordial Stone ay may sariling natatanging kapangyarihan tulad ng extinction, regeneration, at harmony, yun daw ay hindi mahalaga. At tinanong niya si Joshua ulit. Tinanong niya na kung ganoon daw ang kaso, ano daw ang uri ng natatanging kapangyarihan mayroon si Bronto, ang batong nakuha ni Joshua. At sinabi niya na subukan daw itong tuklasin ni Joshua na siya lang mag-isa. At napaisip naman si Joshua. Sinabi niya sa kanyang pag-iisip na dahil daw mayroong lighting attribute si Bronto na puno ng pagkasira, hindi ba daw dapat ito ay magkaroon din ng kahalintulad na kapangyarihan? At naisip din ni Joshua na parang medyo may pagkakatulad ito sa pulang Primordial Stone na si Magma. At biglang nagsalita ulit si Lugia. Sinabi niya kay Joshua na pag-isipan daw niya ito ng mabuti. Dahil ito daw ay isang tanong na makakatulong sa kanya upang makamit nito ang kanyang layunin sa pinakamabilis na paraan. At biglang napalingon si Joshua sa kanya at habang patuloy na nag-iisip ito siya ay nagtanong kay Lugia na kung ano ang sinasabi nito na layunin niya. At biglang lumapit si Lugia sa kanya at masama nitong sinabi na ang layunin daw ni Joshua ay ang makapaghiganti. Bumalik ang eksena sa academy kung saan makikita na pumapasok na ang lahat ng mga mag-aaral sa loob ng isang silid. At habang pumapasok sila ay makikita sina Agaris at Icarus na masayang nagkwikwentuhan. At napatawa naman si Icarus sa kwento ni Agaris at sinabi nito kay Agaris na talaga daw na maraming alam na masasayang kwento si Agaris. Tumugon naman si Agaris at sinabi nito na sa tingin daw niya si Icarus ay nabubuhay sa isang napaka-boring na buhay. At biglang napalingon si Agaris at siya ay nagulat nang makita niya si Amaro. Nakita naman siya ni Amaro ngunit iniwasan siya nito ng tingin at hindi siya pinansin nito. At biglang binatukan ni Duncan Paul Don at si Icarus at nagsalita. Tinanong niya sila na kung bakit nandito pa rin daw silang dalawa sa academy. Nasaktan naman si Icarus sa ginawa ni Duncan sa kanya. At sinabi din ni Duncan na kung siya daw sa kanila ay tatakbo na lang rin siya kagaya ng ginawa ni Ash. At tinanong niya si Agaris kung ano daw ang sa tingin nito. At sinabi niya kay Agaris na yun daw ang specialty ni Agaris, ang mawala na lang bigla kung ang mga bagay-bagay ay biglang maging magulo. Sumigaw naman si Agaris sa galit. Sinabi niya kay Duncan Paul na tigilan na daw nito ang panggugulo nito sa kanila. Nagsalita naman ang isang bata sa likuran ni Agaris. Tinanong niya si Agaris na sinabi ba daw talaga ito ni Agaris. At paano daw nito nagagawang sabihin sa kanila na itigil ang pang-iistorbo sa kanila kung ang kanilang roommate na si Ash ay bigla na lang nawala pagkatapos gumawa ng ganoon kalaking gulo. Dagdag pa ng isa pang bata. Ito daw ay hindi isang bagay na maaari nilang pagtakpan. Gulat namang napalingon sa kanila si Agaris at tinanong niya ang mga ito kung bakit nalipat sa kanila ang ginawa ni Ash Van Frederick. At biglang hinawakan ni Duncan Paul sa buhok si Icarus at hinailan niya ito at nagsalita. Sinabi niya na ginagawa daw nila ito sa kadahilanang ang lugar daw na ito o ang academy ay magiging malinis lang kung aalisin daw nila ang mga damo na tulad nila ni Icarus at ni Agaris. Makikita naman na nasasaktan si Icarus sa ginagawa ni Duncan Paul sa kanya. At biglang dumating na ang kanilang guro at patanong nitong sinigaw kung ano daw ang ginagawa nila nang makita niya na tila nag-aaway ang mga estudyante niya. At galit nitong sinabi sa kanila na ilang beses ba daw niyang uulitin sa kanila na ang pag-aaway sa pagitan ng mga estudyante sa loob ng academy ay ipinagbabawal. At tinawag niya si Duncan. Sinabi niya kay Duncan na wala na daw siyang choice kundi ang gumawa ng disciplinary action kung patuloy pang gagawin ni Duncan ang pangbubuli sa kanila ni Icarus at Agaris. At binitawan na ni Duncan ang buhok ni Icarus sabay tulak dito. At siya ay napaisip. Sinabi niya sa kanyang pag-iisip na kasalanan daw niya ito. At kung alam niya lang daw sana na ganito ang magiging resulta ng kanyang pagpayag na maglaban sa isang sparring sina Ash Van Frederick at Amaro ay sana hindi niya na lang daw pinayagan ito. At nakapagdesisyon na siya na hindi na niya gagawin muli yun para maiwasan ang mga ganitong pangyayari ulit.
Pero at least daw sa huli, sa isang punto ay makakagawa siya ng isang disciplinary action dahil biglang nawala si Ash Van Frederick. At siya ay biglang napalingon nang may pumasok na isang bata at nagsalita. Humihingi ito ng paumanhin dahil siya daw ay late nang pumasok. At sinabi niya rin na kinailangan niya daw na umabsent dahil sa personal na mga kadahilanan. At makikita na si Joshua pala ang dumating na nagpapanggap sa pangalang Ash Van Frederick. Nagulat naman ang guro nila nang makita nito si Ash at nagsalita sa kanyang pag-iisip. Siya ay napatanong sa kanyang pag-iisip kung bakit pumasok pa si Ash at pumunta sa sarili nitong libingan. At biglang nagkagulo at umingay ang loob ng silid nang makita ng mga kaklase nila si Ash na pumasok. Napatanong ang isang estudyante. Patanong niyang sinabi kung hindi daw ba natatakot mamatay si Ash at bakit pa daw ito bumalik. Tumugon naman ang isa pang estudyante. Sinabi nito na kung bigla siyang nagpakita pagkatapos ng pagkawala niya ng 3 araw ay sa tingin ba niya na mapapatawad siya sa lahat ng kanyang ginawa. Sabi naman ng isa pang estudyante ay hindi niya alam kung ano ang meron daw si Ash para maglakas loob ito na bumalik at mukhang hindi daw magiging madali para kay Ash ang makagraduate sa academy. Bigla namang sumigaw ang kanilang guro. Sinabi nito na tumahimik daw ang lahat dahil magsisimula na ang klase kung kaya sila daw ay maghanda na. At sinabihan niya si Ash na umupo na ito sa kanyang upuan sa ngayon at kailangan na niyang ipagpatuloy ang klase. Tumugon naman si Ash. Sinabi niya na opo at naiintindihan daw niya sabay yuko na tanda ng paggalang sa kanyang guro. At nagsalita ulit ang kanilang guro sa kanyang pag-iisip. Sinabi niya sa kanyang pag-iisip na dahil humantong sa ganito ang lahat ay gagawin niya ang kanyang makakaya sa ilalim ng kanyang kapangyarihan upang mapigilan ang mga mangyayari. At kailangan daw niyang ipagpaliban ang practical class dahil hindi niya daw alam kung ano ang gagawin ni Amaro sa sandaling ito. At habang naglalakad si Joshua patungo sa kanyang upuan ay tahimik naman siyang tinitingnan ni Amaro sa kabila. At bakas sa mukha nito ang inis at galit. At umupo na si Joshua sa tabi nila ni Icarus at Agaris na nakatingin sa kanya. Bigla namang tinanong ni Agaris sa kanya kung bakit ba daw ito bumalik. At tinanong niya rin kung hindi pa ba daw nag-collapse ang pamilyang Frederick pagkatapos ng ginawa ni Joshua kay Amaro. At iminungkahi niya na pwede naman daw na tumakbo palayo si Ash kung gugustuhin niya ito. Nagulat naman si Ash at tinanong niya si Agaris kung nag-background check ba si Agaris tungkol sa kanya. Tumugon naman si Agaris at sinabi niya na ang chismis ay kumalat na sa buong academy. At mukha daw na si Amaro ay gumawa ng background check kay Ash. At sinabihan niya si Ash na hindi pa daw huli upang humingi ng tawad kay Amaro. At hindi ba daw sinabi ni Ash sa kanya na nakakabuti ang yumuko na lang sa lahat ng taong nakapaligid sa kanya. At ito daw ay totoo kung kaya makakabuti na yumuko na lang paminsan-minsan. Napangiti naman si Joshua sa kanyang narinig mula kay Agaris at nagsalita. Sinabi niya na sinasabi na naman daw ulit ito ni Agaris. Ngunit hindi na daw niya sasabihin ang parehong bagay ng 2 beses kung kaya ipapakita ni Ash sa kanya kung paano protektahan ang sarili nitong paniniwala. At napatigil siya saglit nang makita niya si Icarus na nakatingin sa kanya na tila bang nag-aalala ito. At biglang napaisip si Joshua at nagsalita. Sinabi niya sa kanyang pag-iisip na base lang daw sa ekspresyon ng mukha ni Icarus ay makikita niya na nag-aalala daw ito. Ngunit wala daw siyang oras para mag-alala tungkol sa mga away sa pagitan ng mga bata. At mayroon daw siyang mas importanteng gagawin. Flashback. Nung nag-uusap sila ni Lugia, tinanong niya ito kung paano nalaman ni Lugia ang tungkol sa kanyang paghihiganti. At talaga ba daw na sumama ito sa kanya pabalik sa nakaraan? At ano pa daw ang iba pang mga kakayahan ni Bronto? Tumugon naman si Lugia sa kanya. Sinabi nito na napakarami daw tanong si Joshua subalit hindi niya daw maaaring sagutin ang lahat ng ito. Ngunit hanggat natutupad daw ni Joshua ang ilan sa kanyang mga kondisyon ay okay lang daw sa kanya na bigyan niya si Joshua ng isang hint o clue. Bigla namang sumigaw si Joshua. Sinabi niya kay Lugia na tumigil na daw ito sa kalokohan niya at sabihin na ito sa kanya. Nagalit naman si Lugia sa sinabi ni Joshua sa kanya na sa tingin daw ni Joshua ay kalokohan lang ang ginagawa nito. At bigla niyang iminungkahi kay Joshua na mag-isip itong mabuti. Dahil pwede naman daw niyang huwag sabihin ang kahit na anong nalalaman niya at tatahimik na lang at matutulog na lang ulit. At sinabi niya kay Joshua na masyado daw itong nagmamadali.
Napatahimik naman si Joshua nang marinig niya ang mga sinabi sa kanya ni Lugia at nagtanong. Tinanong niya kung ano ang mga kondisyon ni Lugia. Natuwa naman si Lugia sa desisyon ni Joshua na makinig na lang sa kung ano ang sasabihin nito sa kanya. Sinabi niya na simple lang daw ang mga kondisyon nito. Ang mabawi lang daw ni Joshua ang mga koneksyon nito sa kanyang nakaraang buhay at alagaan lang ng mabuti o higit pa ang sarili nito. Nagulat naman si Joshua nang marinig niya ang isa sa kondisyon ni Lugia na alagaan ng mabuti ni Joshua ang sarili nito at nagtataka ito kung ano ang ibig sabihin ni Lugia. Bigla namang nagtanong si Lugia kay Joshua kung gagawin ba daw ito ni Joshua at bilasan niya daw na sumagot dahil wala na daw oras si Joshua at siya ay naantok na. Patanong namang sinabi ulit ni Joshua ang sinabi ni Lugia na naantok na ito. At sinabi naman ulit ni Lugia sa kanya na bilasan na daw niyang sumagot. At biglang napaisip saglit si Joshua at nagsalita. Sinabi niya sa kanyang pag-iisip na kung ganito daw ang mga kondisyon ay hindi na daw dapat pang pag-isipan ito ng malalim. At nagpasya na si Joshua. Sinabi niya kay Lugia na tinatanggap niya ang mga kondisyon. Nakangiti namang tumugon si Lugia sa kanya. Sinabi niya na inaasahan niyang tutuparin lahat ito ni Joshua. At ang pangako daw para sa isang divine artifact na katulad niya ay humahawak ng isang espesyal na kapangyarihan at dahil nangako daw siya ay bibigyan niya ng hint o clue si Joshua. Ang kapangyarihan ng Bronto na iniisip daw ni Joshua ay hindi isang precognition. At ang precognitive dream daw na naranasan ni Joshua ay ibang uri ng kapangyarihan. At biglang napaisip ulit si Joshua. Napatanong siya sa kanyang pag-iisip na kung hindi daw precognitive ang kapangyarihan ni Bronto, ano naman kaya ito? At naalala niya ang nakita niya sa kanyang panaginip at ang isang lalaki. Na kung saan sa mga oras daw na iyon ay nakita niya ang pagbagsak ng Agnes Duchy na maaaring mangyari sa hinaharap. At naniniwala siya na hindi daw yun isang panaginip lang. At nagsalita ulit si Lugia. Sinabi niya kay Joshua na kung taimtim daw itong iisipin ni Joshua ang isang bagay. Tiyak na makikita daw niya ito sa kanyang mga panaginip. At sa kaso daw ni Joshua, ang isa sa kanyang target sa kanyang pinaplanong paghihiganti ay lumitaw sa kanyang panaginip. Sa madaling salita daw, ang precognitive dream na meron daw si Joshua ay dahilan ng isa sa dalawang kapangyarihan na natutulog sa loob ni Joshua. Ang divine power. Nagulat naman si Joshua nang marinig niya ang sinabi ni Lugia sa kanya. Dagdag pa ni Lugia, gaya nga ng iminumungkahi ng term na the divine power of God. Ay may isang high-rankang na pari ang sinasabing nakatanggap ng divine revelation sa mga darating pang mga araw bago ang panganib. At ang precognitive dream daw na meron si Joshua ay katulad daw noon. Ang power of God ay isang bagay na higit na kamangha-mangha kaysa iniisip ng mga tao. Higit pa daw dito, ang ikalawang kapangyarihan na nagwawala sa loob ng katawan ni Joshua, kung magagawa daw na ganap na ma-absorb ni Joshua ang parehong kapangyarihan ay wala nang kahit isang tao ang magagawang harapin siya. At higit sa lahat, ang primordial stone. Ang tunay na kapangyarihan ng Bronto na ipinagmamalaki ang kapangyarihan ng kidlat, ang pinakamabilis na kapangyarihan na nagtataglay ng napakalakas na mapanirang kakayahan ay walang iba kundi ang growth. Iyon ang tunay na kapangyarihan ng Bronto. End of flashback. At tiningnan ni Joshua ang singsing sa kanyang kaliwang kamay at biglang sumigaw si Amaru na tinatawag nito ang atensyon ng kanilang guro. Pasiga niyang tinanong ang kanilang guro na hindi naman daw siguro iniisip nitong pagtakpan ang ginawang gulo ni Ash. Tumugon naman ang kanilang guro ng isang tanong. Tinanong niya si Amaru kung ano daw ba ang ibig sabihin niya. Sumagot naman si Amaru at sinabi niya na pinayagan daw ng kanilang guro ang sparring sa pagitan nila ni Ash Van Frederick. At hindi daw yun isang simpleng spar lang ngunit isang pangako, na gaya ng isang tunay na labanan na nakataya ang karangalan ng isang maharlika sa linya. At sinabi niya rin na kung nagbago daw ang isip ng kanilang guro, nangangahulugan lang daw ito na ang buong pamilya niya daw ay nainsulto. Sa makatuwid, wala na daw siyang pagpipilian kundi gumawa ng iba pang mga hakbang. At habang nakikinig ang kanilang guro sa mga sinasabi ni Amaru siya ay napaisip. Sinabi niya sa kanyang pag-iisip na kahit daw mayroon silang relasyon ng isang guro at isang estudyante ay hindi niya pa rin daw matatakasan ang isang prinsipyo. At yun daw ay ang kapangyarihan ng isang kilalang pamilya. At siya ay napatanong kung paano ba daw niya ito mapipigilan na mangyari. At galit na tinuro ni Amaru si Ash at nagsalita.
Sinabi niya na hindi niya daw alam ang rason kung bakit pa daw ito bumalik, ngunit kung sa tingin daw ni Joshua na hahayaan niya na lang ang mga ginawa sa kanya nito ay doon daw siya nagkakamali. At sasamantalahin daw ni Amaro ang pagkakataon na ito para iukit kay Ash kung gaano kabasura ang sandata na pinupuri nito. Napangiti naman si Joshua at nagsalita. Sinabi niya na hindi niya nagawang isipin na pareho ang kanilang iniisip na dalawa. At wala rin daw siyang plano na palampasin ito. At ipapakita niya daw kay Amaro kung gaano kawalang silbi ang sandatang rapier. Bakas naman sa mukha ni Amaro ang inis at galit at tinawag niyang bastardo si Ash. At makikitang may tumatakbo na isang bata sa hallway. At makikita sina Duncan at mga kaklase nito na mabilis na tumatakbo habang nagsasalita. Sinabi niya na bilisan daw nila dahil baka hindi nila maabutan ang laban. Nagtanong naman ang isang batang sumusunod kay Duncan. Itinanong niya kay Duncan kung bakit ba daw bumalik si Ash. At talaga ba daw na gusto na nitong mamatay sa mga kamay ni Amaro. Tumugon naman si Duncan at sinabi na hindi niya rin alam at mangin siya ay napapaisip din daw kung kaya bilisan na lang daw nila at manood. At makikita ang small drill hall ng academy. At nagsitawanan ng mga kaklase nila ni Ash at Amaro nang makita nilang humahawak ng isang sibat si Ash Van Frederick at ito daw ay nakakatawa. At sa tingin daw ba ni Ash ay magiging advantage para sa kanya ang may mahabang reach na sibat. At sinabihan nila na ang pag-iisip daw ni Ash ay isang one-dimensional lang. At gusto daw nilang makita na mabugbog si Ash ni Amaro. Bigla namang nagsalita si Icarus. Iminungkahi niya kay Ash na humingi na lang daw ito ng kapatawaran kay Amaro. Tumugon naman si Ash. Sinabi niya kay Icarus na ayan na naman daw ang mga sinasabi niya. Talagang napakapursigido daw nito. Nagsalita naman ulit si Icarus. Sinabi niya na hindi man siya sigurado sa mga iniisip ni Ash ay hindi daw nito magagawang matalo si Amaro. At kung suswertihin daw na matalo ni Ash si Amaro, ang Sten family daw ay hindi tatayo at manunood lang sa gilid kung alam nila na ang kanilang anak ay nabugbog at napahiya ang sandatang rapier. Tumugon naman si Ash. Nakangiti niyang sinabi na kung ganoon daw ang mangyayari ay tatalunin niya na lang daw silang lahat. Nagulat naman si Icarus sa tugon sa kanya ni Ash at napatulala na lang ito at hindi makapaniwala sa sinabi ni Ash. At dito na natatapos ang chapter na ito. Salamat.